Ang salita ay siyang nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahinahon, huwag tayong madidismaya kung tayo ay nakakaranas ng kabigatan sa ating mga buhay. Just retain. Tignan nyo lang kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Paniniwalaan lang natin ang mga aral mula sa Panginoong Hesus. Dahil nung Matthew chapter 4, ano ang unang tinira ng ating Panginoong Hesus? Ay ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, siya ang nagiging hadlang upang hindi natin makikilala ang Panginoon. Kaya nga, ang kanyang sinasabi, repent. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kung ang mga Israelita ay na-invade sa pamamagitan ng very powerful na mga sandata, sa dami-dami mga tao, na-invade nila ang Zebulun at Naphtali. Pero paano ito? Binalik ng Diyos sa kawan niya. Gumamit ba si Jesus ng mga kawal? Gumamit ba siya ng mga sandata para maibalik sa kanya sa daan ng Panginoon ang kanyang mga minamahal? Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang very powerful na mga salita. Ang salita ng Panginoon, kapag ito'y ating naunawaan, ito ay nagbibigay ng liwanag ng ating buhay. Kaya there are times na hinimok natin na kailangan aralin natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ang tunay na guide sa buhay natin upang maramdaman natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. So therefore, ang kanyang pag-reconquest, ang kanyang ginamit ng Panginoon upang maibalik sa kaliwanagan ang kanyang mga anak. At hindi pa sumobra pa, lumabis pa. Hindi lamang ang mga Israelita ang na-convict sa kanyang mga salita, kundi even ang mga Gentiles, mga kapatid, na naninirahan doon ay nakaramdam din ng liwanag sa kanilang buhay dahil sa mga aral, pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang kanyang tinitira para mabalik sa kanya ay ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid, kung tayo tunay na nagkakasala at kapag humingi tayo ng paumanhin, humingi tayo ng pagsisisi, humingi tayo ng forgiveness, kapag ibigay sa atin, ano ang naramdaman natin? Is joy in our heart. Kagalakan. Dahil kung ang mga turo natin, Panginoon Jesucristo, kung ating sinusunod, yun ang napagbigay ng tunay na kagalakan sa buhay natin. Kaya nga, dapat isa sa mawala sa buhay natin ay ang ating pagmamataas. Dahil si Kristo bumaba sa lupa, punong-puno ng pagpapakumbaba. Ang ating matatandaan, chapter 1 and verse 1 ng sulat ni Juan ay pasasimula naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So therefore, Jesus Christ is light. Ang salita ay siyang nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. So kung titignan natin ang verse 14 of chapter 1 ng John, sino itong light na ito? Ang salita ay nagkatawang tao, walang iba kundi ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos Ama na sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. This is our light, mga kapatid. Ito ang tunay na ilaw sa ating buhay na nagbibigay ng tunay na pag-asa. Sabi nga, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ito palang mga kapatid, nakikita natin the security, ang seguridad ng ating buhay kapag ikaw ay magiging anak
ng tunay na Diyos o ikaw ay nakakaranas ng kagalakan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo, kapag naunawaan natin ang mga salita ng Diyos, dahil ito ang nagbibigay ng tunay na pag-asa, whatever, kung anuman ang naranasan natin sa buhay natin, kahit kabigatan, kahit kung ano ang meron tayo. Kapag ang salita ng Diyos tumimo sa puso natin, ito ang nagbibigay ng tunay na pag-asa, nagbibigay ng tunay na kagalakan ng ating mga buhay.